resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you ma'am. Mr. Chair? Yes, the Honorable Yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa naman po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. So, yan po. Tingnan nyo po ito po yung hearing ngayon tungkol doon sa mga satellite offices ng Vice President. At ang una po nilang pinatawag ay yung Pangasinan Satellite Office, si Mr. Acosta. So, ito pong si BP Sara ay dumalo kahit hindi siya imbitado. Ngayon po, ang gusto nitong si Chowa ay mag-take out din si Sara. Alam nyo na ang direksyon para kung magkabiso-biso, makontem siya at maipakulong. So, kinwestiyon po silang bigla ni PP Sara kung bakit yung rules nila ay witnesses lang yung dapat mag-take out at wala yung resource person. So, dahil po dito, kung ano-ano ang palusot na ginagawa nitong si Ochoa, at mukhang dito ay hindi siya nakapag-prepare ng magandang script at nabinggo na naman siya rito ni BP Sara at ni Gloria Macapagal Arroyo. Panoorin po natin yung panda na sinasabi ni Macapagal Arroyo, Gloria Macapagal Arroyo sa kanya ang pagkakaiba ng witness at saka resource person. Anyway, bago po tayo magpatuloy, paki-like and subscribe na lamang po at muli po welcome tayo dito sa Hontahan ng Bayan TV. Yung term lang po yun pero considered as resource person din po kayo eh. Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Yun. So ito na po yan, mukhang hindi naiintindihan itong si Ochoa ang kanyang pinagsasabi. Ito po yung nasabi ni Gloria Macapagal Arroyo tungkol doon sa witness at saka resource person. There's a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest. So yan po ang sabi ni Gloria Macapagal Arroyo ayon sa Supreme Court. Magkaiba daw po yung witness at saka resource person. At yung resource person ay hindi pwedeng patayuin at pagsabihin ng anong bagay na tungkol sa kanya. Maliban na lang kung ito ay isang witness. So yan po ang naging pangaral ni Gloria Macapagal Arroyo kay Joel Ochoa. Meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. So ganito po. Ito pong hearing kasi na ito ay bahagi po nung kanilang operation na
sirain o ibagsak yung mga Duterte. Noon po kasing hearing sa budget ng pangalawang Pangulo ay hindi nila nakayang ibagsak si BP Sara dahil lang doon sa confidential fund. At doon din po sa hearing na yon, napatunayan po ni Sara na scripted yung ginagawa nilang hearing hanggang sa nahuli sila ni BP at napagsabihan pa na ayusin yung script kasi nagkakabuhol-buhol. At matatandaan po natin na halos lahat ng congressman na nandoon ay parang mga basang sisiw ng mabisto ni BP Sara yung kanilang mga kalukuhan. So ito pong pag-subpoena o pagpapatawag dito sa head ng satellite office niya sa Pangasinan ay bahagi po ito ng operasyon. At ang intention po talaga ay ibagsak si BP Sara. Panoodin po natin yung naging bahagi ng kanyang talumpati kanina tungkol dito sa hearing na ito. So ito po yung buo niyang speech kaninang umaga. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024. So yan po yung ginawang pagsulat ng Committee on Good Government for Public Accountability sa kanyang satellite office sa Pangasinan. At ito po ay noong 18 dapat ngayon po yung hearing nito September 18, 2024. At dito po mapupunan natin si BP Sara na kampanting-kampante at medyo nakakaya pang ngumiti-ngiti. O ituloy po natin to. Requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. So ayan po, sinabi po ni BP Sara na humarap siya bilang head ng opisina at representative ng kanyang opisina para ipaliwanag o sabihin yung mga dapat niyang sabihin. Unang-una, sinabi po niya na walang misuse of funds at kung meron man daw na mga problema o notice of disagreement o disallowance doon sa findings ng COA, ay maayos daw po naman nila itong hinaharap. At kung magkakaroon naman ng legal na mga usapan at magkakaroon ng mga akusasyon na pag-uusapan sa korte, ay tatanggapin daw naman po niya ito ng buong puso at haharapin ng maayos. So mayroon pa po siyang binabanggit tungkol dito sa mga legal na bagay na nabanggit nung committee. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack
This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. So ito po, ang buong tapang niya itong sinabi na ito daw, hearing na ito o itong inquiry na ito ay ang direksyon ay upang sirain si Sara at huwag siyang iboto sa darating na 2028 at ito ay well funded ang sinasabi niya. So ang talagang gusto nilang mangyari ay matanggal si VP Sara. So ituloy po natin ito. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA. So ayan po, ang sinasabi niya yung tungkol dun sa budget ng OVP ay sinabi na niya ang kanyang mga rason kung bakit hindi na siya dumalo at pinaubaya niya na lang sa committee yung pagpasa o pagtanggal ng budget. At ang sinasabi po niya, hindi naman ito tungkol doon sa accountabilities o misuse fund ang pinag-uusapan dito ngayon, kundi ito ay paraan lang para si Sara ay hindi makatakbo o masira o mawala dahil si Sara ang kanilang problema sa darating na election sa 2028 ng presidential election. Fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. So ito po, buong tapang na sinabi ni VP Sara sa mga congressman sa inquiry na ito na hindi naman yung budget ng OVP talaga ang pinupunterya nila dahil napakadali raw namang tanggalin ng budget o hindi magbigay ng budget. Kundi ang ginagawa nitong mga congressman na ito na mga bata ni Tambaluslos ay makabuild up ng kaso for impeachment para hindi makaporma o sali sa kandidatura sa VP Sara sa 2028 presidential election. So yun po yung isa talagang dahilan. At ito po ay medyo mabigat at masakit para sa mga kongresista pero wala po silang magawa nang sabihin ito ng VP Sara sa kanila. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. So nagsabi na po siya na hindi siya kakakandidato sa darating na 2028. Ang ginagawa na lamang po niya ngayon
ay yung kanyang obligasyon bilang Vice Presidente at yung kanyang sinumpaang tungkulin, maitaguyod yung edukasyon at matugunan yung ibang pangangailangan ng mamamayan. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. So, ayan po, buong tapang niyang sinabi na pwede naman siyang balatan ng buhay at itapon sa hangin daw yung kanyang balat, pero hindi siya susuko. At dito po ay binanggit niya na hindi rin siya ang problema ng bayan, kundi itong kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kakulangan ng plano na maayos para sa infrastruktura, yung edukasyon, yung kriminalidad at yung healthcare at saka iba pang maraming problema sa bayan. So yan po yung mga binanggit ni VP Sara doon sa kanyang speech at nagmukha pong medyo katawa-tawa itong mga kongresista dahil hindi nila napaghandaan o hindi nila naisip na ganito ang sasabihin sa kanila ni Vice Presidente. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. So, ayan po. Ang sinabi po ni Sara, ni VP Sara Duterte, itigil na itong usapan na ito, itong hearing na ito kasi wala naman itong kabuluhan at wala namang substantial na mga mapapag-usapan dito o ebidensya na makikita na pwedeng pag-usapan. At hindi rin daw po siya papayag na siya ay kumbaga ay litisin doon sa gusto nilang mangyari, na gusto nila sanang gawin doon sa pagdinig ng Vice President budget for 2025 na nabukyan niya, at hindi siya papayag na ganito rin ang gagawin dito sa hearing na ito. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong salamat.